And syempre, para mas ma-promote ng todo ang movie, we had a grand press con at Dolphy Theater in ABS-CBN. Naging maayos at masaya naman ang question and answer portion with the press. Parang ang bilis nga ng pangyayari. Pero nakakatuwa po kasi ako personally, sobrang dream ko talaga kasi ang mag-direct, kahit dati pa. So, sobrang happy ko na ngayon, after several years ng pag-PPA, pag-script con, pag-writer, nakakagawa na ako ng mga pelikula na mapapanood ng mas maraming tao. Ako po si Ana, ako po gaganap na best friend ni Sarah. Ako po si Jane, yung concert producer ni Sarah, at siya nag-role sa movie. Ako po si Jeff Palan, ang role ko ay si Lester, manager ng banda ni Sarah. Magandang hapon po, ako po si Teddy Corpus. Ako rin po si Topper, ako yung lead drummer. Lead drummer. Okay, thanks. And first kay Dennis. First time kong maging tatay. Wow. Good luck. Ako po si Luis, ako po si Janine, isang sikat din na singer sa And I'm Jonathan Manalo, I'm the original soundtrack producer. Thanks for joining us this afternoon, guys. Thank you. Okay, and of course, na-miss natin, Miss Sarah Heron. Magandang hapon po, ako po si Sarah Heronimo. Ako po yung girlfriend ni Piolo Pascual. Yes, salamat. Ko lang to. Iba yung treatment niya eh. Yung pelikula na to, nagsisiso siya from past to present. So yung emotions mo, merong in love, masasaktan, in love, masasaktan. So, dadaling ka niya sa isang roller coaster ride of emotions na feeling ko, hindi natin usually napapanood sa mga romantic comedy, sa mga love stories. Kasi usually, ang mga love stories natin, masaya, happy, tas tsaka magbe-break. Dito, break-up playlist, masakit siya talaga sa buong pelikula. Sabi nga nila, it's easier said than done, di ba? Yung forgiveness, di ba? Siyempre, lahat tayo, may pagkakataon talaga na merong maling magagawa sa atin ng isang tao. At parang darating yung point na sasabihin mo sa sarili mo na, oh my goodness, hindi ko kayang patawarin tong tao to dahil sa bigat ng ginawa niya sa akin. Pero, pag pala hindi ka nagpatawad, ikaw lang din ang mahihirapan. Ikaw lang din ang unti-unting papatay sa sarili mo dahil ikaw yung may punong-puno ng galit sa puso mo. What's up, playlist? Yung emotional state mo ngayon. Depende, meron kang playlist kapag masaya ka, may playlist ka kapag gusto mong ma-inspire. Dito naman sa movie, kapag dumadaan tayo sa isang relationship na parang on the verge of breaking up, so ito yung playlist na papakinggan mo. So yun yung mga songs na merong bugot, emotional bugot, na makakadalate lahat ng tao. Lahat naman tayo dumadaan sa mga ganong klaseng relationship stages. Merong tayong playlist sa bawat season ng buhay natin, estado ng puso natin, emosyon natin. At part yun ng healing process na pagdaanan. Sabi ni Papa P, go through it, yung pain, embrace mo yan, yung anger stage, until mawala na yung sakit, acceptance, forgiveness, and then, okay na. Maayos na. I see the breakup playlist, the reason why is the title of the movie, kasi the movie is a relationship drama. So we're really following the relationship drama of two musicians. So syempre, di ba, kapag kwento yan ng dalawang musicians, yung songs ang nagpo-chronicle ng relationship nila. So parang, pag tinignan mo, di ba, bakit ba namin kinanta, kung paano nila, unang kinanta yung paano ba ang magmahal, the first time they composed it, iba na ang context nila, pag kinanta nila pa na paano ba ang magmahal, nung nag-break na sila. So songs kasi din follow different meanings, depende kung nasaan yung stage ng relationship. Ganda na yan. So yun po. Galing ang pagkakapalaw ng career. Maganda. At the same time, napopromote yung OPM. Kumbaga, ganda nga nung concept na pati yung banda na ginamit, nilabas sa totoong buhay. Pencil grip pa rin yung nilabas na na pangalan namin. Una, may love sila for music, may love sila for family. Tapos, may conflict yung
personal life niya dun sa gusto niya talagang pangarap. So, I think, si Sarah, isa siyang taong love na love niya yung music, pero love na love din niya yung family niya. So, ganoon din si Trixie. Paano niya na-balance yung love for family, love for music, and yung love niya for Gino. Very challenging din to play the role of the girlfriend ng isang Piolo Pascual sa pelikula. Kasi mature role na po kasi itong ginagampanan ko, mature na yung klase ng love story na meron kami. So, naging challenging sa akin, pero fulfilling kasi natapos namin, nagawa ko namin ng maayos, and hopefully na-appreciate ng mga audience. Ang maabangan nyo rito is a very realistic portrayal of two people who love music, who fell in love, and nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, all within the context of playing in a band. So very realistic po ang movie na to dahil nangyayari po talaga sa mga banda to. We both got excited kasi yung first time namin parang ginawa kong ganitong klaseng kahigat na role. But I guess the most important thing there was we were up for the challenge. And yeah, it was also a dream come true for me to be able to work with Sarah. Kasi alam ko isa talaga siya sa mga hindi lang pinakamagaling, kumbaga talaga masasabi natin. She's always on top of her game. Kaya ang sarap ng kaisa-isa, ang sarap ng trabaho. Kaya marami pa kasi siyang pwedeng ibigay. Kaya yun, it's a privilege na nabigyan ako ng chance to ibigay. Yung performances ni Piolo tsaka ni Sarah alone will want to make you watch the movie. Maraming salamat po sa mga kaibigan po natin from the press. Maraming salamat. Sana po, supportan ninyo at naging yung pag-ibig. Once a year lang ako gumawa ng movie, kaya I make it a point na paghandaan ito para maganda ang finished product. One thing na nagustuhan ko rin about the movie is yung similarity ng character ko na si Trixie kay Sarah Geronimo sa totoong buhay. Aside from being a singer, pareho rin kaming fighter sa buhay, and we both love our family. That's it for now. Thank you for watching. Much love, Sarah. Fine. Happy birthday, Sarah. Alam ko, busy ka, and I hope you enjoy this special day for you. And you know what? I always pray that you will have everything you wish for. And I always pray that God will guide you in everything and anything you do. Please remember that. We love you. There are times when life is planned for you. Swerte mo nga, anak. Kinakayod namin ng tatay mo yung paglo-law school mo. Pag-ibig kong handang ibigay kahit pagkalayan mo. Miss! Oh. Sorry, ano yun? Maganda boses mo, ah. Gino. Trixie. But sometimes, love leads you in a different direction. I'm here to convince you to join my band. O sige na, pwede. Pero, ito ang mga conditions ko. No ifs, no buts. Pag sinabi ng nanay at tate ko na umuwi na ako, uuwi na ako. Pag bumabagsak na ako, tigil na. Pag naapektuhan na yung grades ko, wala na, tigil na. Yes, boss. And when you follow your heart, it can be the greatest feeling. Naman ako nag-aabang ng bago sa storya ko. Siya ang lucky charm ko. Mahal na mahal ko to eh. Paulit-ulit na lang. Ikaw yung tipo ng babaeng pinapakasalan. But it can also be the worst. Okay ka lang? Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Star Cinema and Viva Films present Piolo Pascual and Sarah Geronimo. O sige, ayoko na! I quit your band! Gusto mo umalis sa banda ko? Do me a favor. Umalis ka na rin sa buhay ko. Palagi gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? The Breakup Playlist, directed by Dan Villegas.